Sa video na ito matutuklasan mo ang isang simpleng garlic routine na maaaring makatulong sa iyo na makatulog ng mas malalim, mas kalmado, at mas mapayapa pagkatapos ng edad na 70. Walang komplikadong formula. Walang mamahaling gamot. Walang nakakalitong medical na wika. Isang natural lang, isang makapangyarihan, isang bagay na maaaring nasa kusina mo na ngayon. At kailangan kong manatili ka hanggang sa huli. Dahil ang ibabahagi ko sa huling bahagi ay isang makapangyarihang bonus insight na kadalasang hindi napapansin ng mga nakatatanda. Ngunit maaari nitong ganap na baguhin kung paano tumutugon ang iyong katawan sa gabi. Pakiusap, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Ang huling bonus tip na iyon ay maaaring ang nawawalang piraso na hinahanap ng iyong pagtulog. Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng tapat. Ilang gabi ka nang nakatitig sa kisam ng 2 yen? 3 yen, minsan 4 yen, habang pakiramdam mo ay mag-isa sa dilim. Ilang beses mo nang bumulong, bakit hindi na lang ako makatulog tulad ng dati? Pagod ang pakiramdam ng iyong katawan pero gising na gising ang iyong isip. Nakapikit ang iyong mga mata pero hindi mapakali ang iyong puso. Nagigising ka sa umaga na mas pagod pa kaysa noong natulog ka. At walang nagsasalita tungkol sa kung gaano kasakit ang pakiramdam na yon. Ang tulog ay hindi lang pahinga. Ang tulog ay recovery. Ang tulog ay kapayapaan. Ang tulog ay dignidad. Kapag nawalan ka ng malalim na tulog, nawawalan ka ng bahagi ng iyong lakas. Mas mabigat ang iyong mga umaga. Mas maikli ang iyong pasensya. Maging ang iyong pag-asa ay maaaring pumayat. Kung ganito ang nararamdaman mo, gusto kong mag-iwan ka ng waya sa comment section ngayon din. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Anong bansa? Anong lungsod? Ipaalam sa Gintong Sustansya family na nandito ka at hindi ka nag-iisa. Dahil ito ang katotohanan, pagkatapos ng 70, nagbabago ang katawan mo. Nag-iba ang iyong hormones. Bumabagal ang iyong sirkulasyon. Nagiging masensitibo ang iyong stress tolerance. At minsan ang solusyon ay hindi mas malakas na gamot. Minsan, mas matalinong suporta ang kailangan. Ngayon, direkta tayo sa punto. Walang tamis na salita. Walang pagmamalabis. Mga katotohanang sinusuportahan ng kilalang eksperto at isang praktikal na routine na maaari mong subukan ng ligtas at maingat. Pero kailangan ko muna ng isang bagay mula sa iyo. Kung naniniwala ka na may lugar pa rin ang natural na remedyo sa modernong kalusugan, bigyan mo ng thumbs up ang video na ito. Ngayon din sinasabi nito sa YouTube na ipakita ito sa mas maraming nakatatanda na tahimik na nagdurusa sa gabi. At kung bago ka dito, mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay para sa iyo, para sa iyong kalusugan, iyong lakas, at iyong mga golden years. Huminga ng malalim kasama ko sandali. Dahil maaaring ang gabing ito ang simula ng mas kalmadong gabi, mas pantay na paghinga, at mga umagang magigising kang mas magaan sa halip na pagod. Ngayon magsimula tayo. Pagkatapos ng 70, hindi biglang nasisira ang tulog. Unti-unti itong nagiging marupok. Maaaring pareho pa rin ang oras ng iyong pagtulog. Maaaring ipikit mo pa rin ang iyong mga mata tulad ng dati. Pero iba na ang pakiramdam. Madali kang magising. Ang pinakamaliit na ingay ay magpapagising sa iyo. Minsan gumigising ang iyong katawan ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito imahinasyon. Habang tumatanda tayo, mas kaunti ang nagagawa ng katawan na melatonin, ang hormone na nagsasabi sa iyong utak na oras na para matulog. Ipinakita ng pananaliksik mula sa mga sleep experts sa mga institusyon, tulad ng Harvard Medical School na ang deep sleep, na tinatawag ding slow wave sleep, ay natural na bumababa habang tumatanda. Ang deep stage na yon ang siyang nagre-restore ng utak, nagpapalakas ng memorya, nag-aayos ng mga tissue, at nagpapatatag ng mood. Kapag humihina ang deep sleep na yon, nararamdaman mo ito. Nagigising ka ng 3 yen at biglang alerto ang isip mo. Lilingon-lingon ka. Titingin ka sa orasan ng paulit-ulit. Magsisimula kang mag-isip tungkol sa mga dating alalahanin, maliliit na pagsisisi, mga responsibilidad bukas. At habang pilit mong pinipilit matulog, mas lalo itong lumalayo. Kung gumigising ka sa pagitan ng 2 yen at 4 yen halos gabi-gabi, maglagay ng maya sa comments ngayon din, maging tapat ka. At sabihin mo kung saan ka nanonood.
Tignan natin kung gaano karaming nakatatanda ang dumadaan dito ng sabay-sabay. Ngayon may isang bagay na hindi malinaw na naipapaliwanag ng karamihan. Pagkatapos ng 70, nagiging mas sensitibo ang iyong nervous system. Ang iyong stress hormone, cortisol, minsan ay tumataas ng mas maaga sa umaga. Maaaring mas maagang magsignal ang iyong pantog. Maaaring magbago-bago ang iyong blood pressure sa gabi. Kahit kaunting discomfort sa iyong joints ay maaaring magpagising sa iyo mula sa malalim na tulog. Hindi ito kahinaan. Ito ay biology. Pero ang biology ay maaaring suportahan. Dito pumapasok ang bawang, garlic, hindi lang bilang sangkap sa pagluluto. Ang bawang ay may natural na sulfur compounds tulad ng allicin na pinag-aralan para sa epekto nito sa sirkulasyon at cardiovascular health. Tinalakay ng mga eksperto tulad ni A. Michael Greger ng Nutrition Facts, org ang potensyal ng bawang sa pagsuporta ng malusog na daloy ng dugo at pagbawas ng cardiovascular strain. Bakit ito mahalaga sa tulog? Dahil kapag stable ang iyong sirkulasyon, hindi biglang bumibilis ang tibok ng puso sa gabi. Kapag relaxed ang iyong blood vessels, mas mababa ang tsansang tumaas ang blood pressure. Kapag kalmado ang loob ng katawan mo, hindi madaling mag-switch ang utak sa alert mode. Maraming nakatatanda ang nagigising hindi dahil hindi pagod, kundi dahil pakiramdam ng katawan ay hindi ligtas. Medyo tense. Medyo hindi stable. Kahit maliit na internal stress signals ay maaaring makagambala sa malalim na tulog. Kung sang-ayon ka na konektado ang katawan at tulog, ay type ang E-connected sa comments. At kung may saysay na ito para sa'yo, bigyan mo ng thumbs up ang video. Tinutulungan nito ang mas maraming nakatatanda na mahanap ang impormasyong ito. Tandaan, ang bawang ay hindi sleeping pill. Hindi ito nagpapatulog bigla. Hindi iyon ang layunin. Ang layunin ay internal balance. Suporta sa sirkulasyon. Suporta sa heart regular. Suporta sa kalmado. Mas gumaganda ang tulog kapag nararamdaman ng katawan na ito ay ligtas. At maraming taong higit sa 70 ay hindi nabibigo sa pagtulog, ang katawan lamang nila ay humihingi ng mas mahusay na suporta. Mag-subscribe sa gintong sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Feeling very relaxed now. Diretso kami sa katotohanan dito. Walang pagmamalabis. Praktikal na karunungan lang para sa iyong golden years. Ngayon huminga ka. Dahil sa susunod na bahagi, lalalim pa tayo sa isang bagay na tahimik na maaaring nagnanakaw ng iyong tulog nang hindi mo namamalayan. May nangyayari sa loob ng maraming katawan na lampas 70 at hindi mo ito nakikita. Hindi mo ito naririnig. Pero ramdam mo ang epekto nito gabi-gabi. Time for some rest Tinatawag now. ito na silent inflammation o tahimik na pamamaga. Hindi ito sumisigaw tulad ng lagnat. Hindi ito nakakagulat tulad ng biglaang sakit. Bumulong ito. Lumilitaw ito bilang paninigas ng tuhod kapag gumagalaw ka sa kama. Lumilitaw ito bilang banayad na sakit sa ibabang likod tuwing hating gabi. Lumilitaw ito bilang restless legs na hindi mapakali. Lumilitaw ito bilang kakaibang discomfort na nagpapapalit-palit ka ng posisyon paulit-ulit. At sa tuwing nararamdaman ng katawan mo ang kahit kaunting discomfort na yon, nagiging alerto ang iyong utak. Ipinakita ng pananaliksik na nailathala sa mga medical journal tulad ng sleep medicine reviews na ang mga inflammatory markers sa katawan ay may kaugnayan sa mas mahinang kalidad ng tulog at mas madalas na paggising sa gabi. Sa simpleng salita, kapag tumataas ang inflammation, bumababa ang deep sleep. Nananatili ang iyong katawan sa low-level alert. Pagkatapos ng 70, mas nagiging karaniwan ang inflammation dahil nagbabago ang immune system habang tumatanda. Tinatawag ito ng ilang eksperto na inflammaging, isang mabagal, chronic, at patuloy na pamamaga na tumataas sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi mo ito tawaging inflammation. Maaaring tawagin mo itong, tumanda na ako. Siguro normal lang ito. Kailangan ko na lang tiisin. Pero paano kung ang bahagi ng iyong problema sa tulog ay hindi lang pagtanda kundi internal irritation na maaaring suportahan? Ang bawang, garlic, ay pinag-aralan para sa anti-inflammatory at antioxidant properties nito. Ang sulfur compounds nito, kabilang ang allicin, ay tumutulong labanan ang oxidative stress, isa sa mga dahilan ng inflammation sa tumatandang katawan.
May ilang clinical studies na nagpapakita na ang regular na pag-inom ng bawang ay maaaring makatulong magpababa ng ilang inflammatory markers sa dugo. Mahalaga yon. Dahil kapag bumaba ang inflammation, mas hindi naiirita ang mga kasukasuan. Mas madaling mag-relax ang mga kalamnan. Mas maayos ang pag-andar ng blood vessels. Mas safe ang pakiramdam ng nervous system. At kapag pakiramdam ng katawan ay ligtas, ito ay bumibitaw. Ang deep sleep ay hindi pinipilit. Ito ay pinapayagan. Kung madalas kang nakakaramdam ng pananakit at paninigas sa gabi kaysa sa araw, ay type ang I relate sa comments ngayon din, maging tapat ka. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Ipaalam natin sa Gintong Sustansya family na nandito ka. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang problema sa tulog ay nasa utak lamang. Pero minsan, nagsisimula ito sa katawan. Isipin mong nakahiga ka sa gabi at hindi na gaanong sumasakit ang iyong mga kasukasuan. Isipin mong gumagalaw ka sa kama nang hindi nagigising dahil sa discomfort. Isipin mong kalmado ang iyong mga paa sa halip na hindi mapakali. Iyon ang maaaring gawin ng pagbawas ng internal irritation sa paglipas ng panahon. Pero makinig ka ng mabuti, ang bawang ay hindi instant miracle. Gumagana ito ng dahan-dahan. Tahimik. Tulad ng pagbuo ng inflammation ng tahimik, ang paggaling ay tahimik din. Kung naniniwala kang mas mabuti ang natural support kaysa umasa lang sa gamot, maglagay ng laya sa comments. At bigyan mo ng thumbs up ang video kung binubuksan nito ang iyong isipan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Bumubuo tayo ng malalakas at may kaalamang nakatatanda dito, hindi mga natatakot. Dahil ang katotohanan ay ito. Hindi ka mahina. Hindi sira ang iyong katawan. Maaaring ito ay inflamed lamang at humihingi ng tuloy-tuloy na suporta. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas mahalagang bagay, kung ano ang nangyayari sa iyong blood pressure sa gabi, at kung bakit maaari ka nitong gisingin ng tahimik. May sandaling hindi naintindihan ng maraming nakatatanda. Natutulog ka kalmado ang lahat tapos bigla kang nagigising ng walang malinaw na dahilan. Maaaring bumibilis ang tibok ng puso mo. Nagiging alerto ang isip mo. Minsan pakiramdam mo, bigla ka lang nagising ng walang dahilan. Pero may nangyayari sa ilalim ng pakiramdam na iyon. Maaaring nagbabago ang iyong blood pressure sa gabi. Habang tumatanda tayo, nagiging mas hindi stable ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang blood pressure. Sa halip na manatiling balanse sa buong gabi, maaari itong tumaas o bumaba sa maliliit na alon. Para sa ilang nakatatanda, maaari itong biglang tumaas sa madaling araw. Ang biglaang pagbabagong iyon ay maaaring mag-trigger ng natural na wake-up response ng utak. Hindi mahirap ang iyong katawan. Sinusubukan ka nitong protektahan. Pero naaabala nito ang tulog. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong lampas 70 ang nagigising sa pagitan ng 2 at 4 nang walang malinaw na dahilan at nahihirapang makatulog muli. Ngayon, dito nagiging mahalaga ang science. Ilang clinical studies na nailathala sa cardiovascular research journals, kabilang ang mga review sa integrated blood pressure control, ay tiningnan kung paano ang bawang, lalo na ang aged garlic extract, ay maaaring makatulong sa healthy blood pressure levels sa ilang tao. Napansin ng mga researcher na ang garlic compounds ay maaaring makatulong sa vasodilation, na simpleng ibig sabihin ay pagtulong sa pag-relax at pag-expand ng bahagya ng blood vessels para sa mas maayos na daloy ng dugo. Kapag mas relaxed ang blood vessels, maaaring maging mas stable ang pressure sa loob nito. At kapag mas stable ang blood pressure sa gabi, mas mababa ang tsansang magkaroon ng biglaang paggising. Pero makinig ka ng mabuti, hindi ito tungkol sa pagpapalit ng gamot. Hindi ito tungkol sa pagtigil ng reseta. Kung umiinom ka ng blood pressure medication, kailangan mong kumonsulta sa doktor bago magbago ng kahit ano. Ang bawang ay maaaring maka-interact sa ilang gamot, lalo na sa blood thinners at antihypertensive drugs. Hindi tayo nanghuhula dito. Responsible tayo. Kung kasalukuyan mong hinaharap ang blood pressure issues, ay type ang EE sa comments ngayon din. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Tignan natin kung gaano karaming nakatatanda ang tahimik na dumadaan dito. Dahil ito ang hindi naiintindihan ng marami.
Ang high blood pressure ay hindi laging may sintomas sa araw. Pero sa gabi, kapag ang katawan ay dapat nagpapahinga, kahit maliliit na pagbabago ay maaaring makagambala sa sleep cycle. Nararamdaman ng utak ang instability at dahan-dahang ginigising ka bilang protective response. Kaya magkaugnay ang tulog at cardiovascular health. Kung pakiramdam mo ay mas gumagana ng mabigat ang puso mo sa gabi, o madalas kang biglang nagigising ng walang dahilan, hindi ito dapat baliwalain. Pero may pag-asa sa maliliit at tuloy-tuloy na suporta. Ang bawang ay hindi puwersa. Ito ay suporta. Gumagana ito ng dahan-dahan sa pagtulong sa katawan na gumana ng mas maayos sa paglipas ng panahon, hindi sa pagpatigil nito, kundi sa pagtulong sa mas maayos na regulasyon. Kung naniniwala kang ang natural na pagkain ay maaaring suportahan ang katawan kapag ginagamit ng tama, maglagay ng laya sa comments. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video. Nakakatulong ito para maabot ang mas maraming nakatatanda na tahimik na nahihirapan sa tulog at blood pressure. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Dahil ang layunin ay hindi lang mas mahaba ang tulog, kundi tulog na walang putol. Walang takot. Walang biglaang paggising na naguguluhan ang katawan. At sa susunod, pupunta tayo sa eksaktong garlic routine step by step, ang bahagi na kadalasang minamadali ng marami, pero doon nagsisimula ang tunay na benepisyo. Ngayon tayo ay papasok sa praktikal na bahagi. Dahil ang pag-unawa ay hindi sapat, kailangan mong malaman ng eksakto kung ano ang gagawin. Dito kadalasang nagkakamali ang karamihan ng tao. Naririnig nila ang tungkol sa bawang, na-excite sila, at pagkatapos ay ginagawa nila ito ng walang direksyon, walang timing, walang method, walang consistency. Feeling very relaxed now. At kapag walang nagbago pagkatapos ng ilang araw, sumusuko sila. Pero ang katawan pagkatapos ng 70 ay hindi tumutugon sa kaguluhan. Tumutugon ito sa routine. Kaya makinig ng mabuti. Ito ang simpleng garlic night routine step by step. Una, kumuha ng isang fresh na clove ng bawang. Hindi powder. Hindi seasoning. Fresh garlic. Ngayon durugin ito ng dahan-dahan. Time for Huwag some laktawan rest ang now. hakbang na ito. Dahil kapag dinudurog ang bawang, may makapangyarihang bagay na nangyayari sa loob nito. Nagsisimula ang enzyme reaction na lumilikha ng compound na tinatawag na allicin. Isa ito sa pinaka-pinag-aralang active compounds sa bawang para sa sirkulasyon at cardiovascular support. Pero ito ang bahagi na hindi alam ng karamihan. Huwag agad lunukin. Pagkatapos durugin, hayaan itong nakatayo ng mga 1-0 minuto. Mahalaga ang paghihintay na ito. Pinapayagan itong ganap na mabuo ang active compounds. Ipinaliwanag ng maraming nutrition experts at researchers na ang resting time na ito ay nagpapataas ng potency ng beneficial compounds ng bawang. Pagkatapos ay inumin ito kasama ang 1 baso ng maligamgam na tubig. Hindi kumukulo. Hindi malamig. Sapat lang na banayad sa iyong sistema. Gawin ito mga 1 hanggang 2 oras bago matulog, hindi mismo bago ka humiga. Bakit? Dahil kailangan ng iyong katawan ng oras para tunawin, i-absorb, at simulan ang internal process ng circulation support bago ka matulog. Makinig ng mabuti. Hindi ito sleeping pill. Hindi ka biglang aantukin. Ang maaari mong mapansin sa paglipas ng panahon ay mas banayad. Mas kalmadong katawan sa gabi. Mas kaunting internal tension. Mas kaunting bigla ang paggising. Mas stable na pakiramdam kapag humiga ka. Kung handa kang subukan ito ngayong gabi o sa linggong ito, isulat ang I will verify sa comments ngayon din. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Tingnan natin kung sino ang kumikilos. Pero maging tapat din ako sa'yo. Gumagana lang ito ng maayos kapag sinusuportahan ng iyong night habits. Kung umiinom ka ng bawang pero kumakain ka pa rin ng mabigat na pagkain sa gabi. Kung umiinom ka ng bawang pero umiinom ka ng caffeine sa gabi. Kung umiinom ka ng bawang pero nakastress ka pa rin sa phone hanggang hating gabi. Kaya nilalabanan mo ang sarili mong routine. Kaya napakahalaga ng consistency. Kung sang-ayon ka na ang maliliit na daily habits ay mas mahalaga kaysa quick fixes, maglagay ng laya sa comments. At bigyan mo ng thumbs up ang video kung malinaw sa iyo ang step-by-step routine na ito.
Mag-subscribe din sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Hindi lang kami nagbabahagi ng ideya dito, bumubuo kami ng totoong routines na kayang sundin ng mga nakatatanda. Dahil ang katotohanan ay simple. Nakikinig pa rin ang iyong katawan. Kahit lampas 70 na. Kahit maraming taon ng putol-putol na tulog. At kung paano mo ito tratuhin sa gabi ang magdedetermina kung paano ka nito tratuhin sa umaga. Ngayon sa susunod na kabanata, iugnay natin ang bawang sa isang bagay na kadalasang binabaliwala ng karamihan ng nakatatanda, at maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin gumaganda ang iyong tulog. Ngayon makinig ng mabuti dahil dito kadalasang nalilito ang maraming nakatatanda. Iniisip nila na sapat na ang isang pagbabago. Isang remedy. Isang trick. Isang night solution. Pero ang katawan pagkatapos ng 70 ay hindi tumutugon sa iisang aksyon lamang. Tumutugon ito sa kombinasyon, maliliit na habits na nagtutulungan ng tahimik sa background. Kaya kung bawang lang ang ginagamit mo pero binabaliwala mo ang ibang bahagi ng iyong evening routine, maaaring hindi mo makita ang buong benepisyo. Mas lalalim tayo. Isa sa pinakamahalagang katotohanan tungkol sa tulog pagkatapos ng 70 ay ito. Ang iyong nervous system ay hindi agad nag-o-off, unti-unti itong humuhupa. Parang makina na kailangang palamigin. Kaya kung ang iyong gabi ay maingay, stressful, o magulo pa rin, dala ng katawan mo iyon hanggang sa pagtulog. Kaya ang bawang lang ay hindi buong solusyon. Bahagi lang ito ng sistema. Digest yan. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang dapat ipares dito. Una ang iyong evening meals. Pagkatapos ng 70, ang mabibigat na late night meals ay mas nakakaapekto sa tulog kaysa sa inaakala ng karamihan. Bumagal ang digestive system habang tumatanda. Kaya kapag kumain ka ng late o mabigat ang pagkain sa gabi, nagtatrabaho pa rin ang katawan habang sinusubukan mong matulog. Imbes na magpahinga ito ay nagpo-process. Iyon pa lang ay pwedeng mag-trigger ng light sleep at madalas na paggising. Subukan ito. Kumain ng mas maaga. Gawing mas magaan ang hapunan. Bigyan ng katawan ng hindi bababa sa 2-3 oras bago matulog para humupa. Ngayon pangalawa ang isip. Dito kadalasang nagsisimula ang problema sa tulog. Maaaring pagod ang katawan pero aktibo ang isip. Nag-iisip tungkol sa pamilya, pananalapi, kalusugan, pagsisisi. Kahit maliliit na alalahanin ay lumalakas sa gabi dahil tahimik ang mundo. Kaya kailangan mong sadyang pabagalin ang isip. Kahit 0 minuto ng mabagal na paghinga ay maaaring magbigay ng signal ng kaligtasan sa nervous system. Huminga ng dahan-dahan pigil at mas mahabang pagbuga kaysa paglanghap. Hindi ito spiritual talk. Ito ay physiology. Ipinapakita ng research sa behavioral sleep science na ang slow breathing ay nakakatulong mag-activate ng parasympathetic nervous system, ang bahagi na responsible sa pahinga at digestion. Ngayon pangatlo ang iyong environment. Ilaw mula sa telebisyon. Maliwanag na screen ng phone. Ingay sa paligid. Lahat ng ito ay nagbibigay signal sa utak na araw pa rin. Hindi ganap na nakakapag-relax ang utak kapag iniisip nitong day mode pa ito. Kaya bawasan ang stimulation bago matulog. Dilim ang ilaw. Bawasan ang ingay. Bigyan ng pahintulot ang utak na bumagal. Ngayon pagsamahin ito sa iyong garlic routine. Ang bawang ay sumusuporta sa internal circulation at relaxation. Ang magaan na pagkain ay nagpapababa ng digestive stress. Ang paghinga ay nagpapakalma sa nervous system. Ang tahimik na kapaligiran ay nagsisignal ng pahinga. Kapag nagsama-sama ang mga ito, nagiging mas madali ang tulog, hindi pinipilit. Kung naintindihan mo na ang tulog ay sistema, hindi isang solusyon, ay type ang e-system sa comments. At sabihin mo kung saan ka nanonood. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video kung nakakatulong ito sa iyo na makita ang tulog sa ibang paraan. Mag-subscribe din sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Dito hindi lang natin hinahabol ang sintomas na intindihan natin ang katawan bilang kabuuan. Ngayon may mahalagang bagay. Kung sang-ayon ka na ang habits ay mas makapangyarihan kaysa gamot lamang para sa pang-araw-araw na balanse, maglagay ng like sa comments. Pag-usapan natin ito ng tapat.
Dahil kung ano ang ginagawa mo sa huling 2 oras bago matulog ang madalas na nagdedesisyon kung paano magiging ang buong gabi mo. At sa susunod, tatalakayin natin ang isang tradisyonal pero makapangyarihang variation, garlic milk, at kung bakit ito nakakagulat na nakakapagpakalma sa katawan at isip ng ilang nakatatanda. Ngayon ay papasok tayo sa isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming nakatatanda dahil masyado itong simple, halos parang luma na para maging epektibo. Pero minsan, ang pinakamatandang mga lunas ay nananatili dahil may dahilan. Dahil ito ay naobserbahan, nasubukan sa karanasan, at naipasa sa maraming henerasyon bago pa man magkaroon ng modernong medisina ng paliwanag para sa lahat ng bagay. Pag-usapan natin ang garlic milk. Para sa ilang nakatatanda, ang anxiety sa gabi ang tunay na kalaban ng tulog. Hindi sakit. Hindi gutom. Hindi man sakit sa katawan. Kundi ang tahimik na pakiramdam ng kaba kapag patay na ang ilaw at biglang nagiging sobrang aktibo ang isip. Humihiga ka at imbes na pahinga, pakiramdam mo ay umaangat ang mga iniisip. Ang maliliit na alalahanin ay lumalaki. Ang mga alaala ay nagiging mabigat. Ang katahimikan ay mas mainay pa kaysa ingay. At sa ganitong estado, nahihirapan dumating ang tulog ng natural. Ngayon dito pumapasok ang simpleng kombinasyong ito, bawang at mainit na gatas. Ang mainit na gatas lamang ay matagal nang iniugnay sa relaxation. May taglay itong mga compound tulad ng tryptophan, na may papel sa paggawa ng serotonin at melatonin, mga kemikal na may kinalaman sa mood at regulasyon ng tulog. Ang bawang naman ay sumusuporta sa sirkulasyon at internal balance. Kapag pinagsama ng mainat, may ilang tao na nakakaranas ng calming effect sa katawan bago matulog. Ganito ito tradisyonal na inihahanda. Kumuha ng isang maliit na clove ng bawang. Dahan-dahang durugin. Idagdag ito sa isang tasa ng gatas. Pakuluan sa mahina at banayad na apoy sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Huwag pakuluan ng malakas. Panatilihing banayad lamang. Hayaan itong lumamig ng bahagya bago inumin. Inumin ito mga 1 oras bago matulog. Ngayon makinig ng mabuti. Hindi ito para sa lahat. May ilang tao na maaaring makaramdam ng discomfort kung sila ay lactose intolerant o may sensitibong digestion. Ang iba naman ay maaaring mas piliin ang bawang na may tubig. At ayos lang iyon. Ang layunin ay hindi pilitin ang isang paraan, kundi hanapin kung ano ang banayad na sumusuporta sa iyong katawan. Kung ikaw ay mas nahihirapan sa anxiety sa gabi kaysa pisikal na sakit, ay type ang anxious nights sa comments. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Dahil hindi ka nag-iisa. Maraming nakatatanda ang tahimik na dumadaan sa parehong karanasan, nakahiga ng gising, hindi dahil hindi pagod ang katawan, kundi dahil ayaw bumagal ng isip. Ngayon may mahalagang bagay na dapat maintindihan. Ang garlic milk ay hindi sedative. Hindi nito pinipilit ang tulog. Sinusuportahan nito ang relaxation. At mahalaga ang pagkakaibang iyon. Dahil ang pinipilit na tulog ay kadalasang nabibigo. Pero ang sinusuportahang relaxation ay unti-unting gumagana. Kung naniniwala kang may halaga pa rin ang simpleng natural combinations sa modernong kalusugan, maglagay ng laya sa comments ngayon din. At bigyan mo ng thumbs up ang video kung may natututunan ka ngayong gabi. Mag-subscribe ka rin sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Ang channel na ito ay para magdala ng linaw, hindi kalituhan, lalo na para sa mga nakatatanda na pagod na sa komplikadong payo. Ngayon, gusto kong pag-isipan mo ito. Kung mabigat ang pakiramdam ng iyong gabi, hindi lang ito tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa iyong nervous system na nangangailangan ng reassurance na ligtas itong magpahinga. At sa susunod na kabanata, kailangan nating pag-usapan ang safety dahil hindi lahat ng natural na remedyo ay ligtas para sa lahat, lalo na sa yugtong ito ng buhay. Ngayon kailangan nating bumagal at pag-usapan ang isang napakahalagang bagay. Dahil hindi lahat ng innatural ay otomatikong ligtas para sa bawat tao. At pagkatapos ng 70, mas nagiging sensitibo ang katawan, mas madaling mag-react, at mas umaasa sa balance. Ang maaaring makatulong sa isa ay maaaring magdulot ng problema sa iba. Kaya makinig ng mabuti, hindi ito para takutin ka. Ito ay para protektahan ka. Ang bawang ay makapangyarihan.
Pero ang kapangyarihan ay dapat igalang. Kung umiinom ka ng blood-thinning medication, tulad ng mga gamot para sa puso, stroke prevention, o clotting issues, kailangan mong maging maingat sa araw-araw na pag-inom ng bawang. Bakit? Dahil ang bawang ay may natural na mild blood-thinning properties. Kapag pinagsama ito sa gamot na nagpapalabnaw na ng dugo, maaaring tumaas ang risk ng sobrang pagdurugo o madaling pagkapasa sa ilang tao. Hindi ito haka-haka. Ito ay documented sa medical literature at clinical caution guidelines. Kaya palaging sinasabi ng mga doktor, natural does not mean harmless. Ngayon makinig ng mabuti. Kung may ulcer ka sa tiyan, chronic acid reflux, o sensitibong digestive system, ang raw garlic ay maaaring makairita sa lining ng tiyan. Maaari itong magdulot ng hapdi, discomfort, o magpalala ng existing sensitivity sa ilang kaso. At kung ikaw ay magpapasurgery o anumang medical procedure, kadalasang pinapababa o pinatitigil muna ang garlic intake sa ilalim ng medical supervision. Hindi ito takot. Ito ay responsibilidad. Dahil ang layunin mo ay hindi lang mas magandang tulog kundi pang matagalang kaligtasan at stability. Kung naiintindihan mo ang kahalagahan ng safety sa natural remedies, ay type ang e-safety first sa comments ngayon din. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Bumuo tayo ng awareness ng sabay-sabay. Ngayon gusto kong maging tapat sa iyo. Maraming nakatatanda ang sumusubok ng natural remedies mag-isa dahil pagod na sila sa side effects ng gamot. Naiintindihan ang pakiramdam na yon. Pero ang pinakaligtas na landas ay hindi pagpapalit ng isang ekstreme sa isa pa. Ang pinakaligtas na landas ay balanse. Natural support panandang pandagdag medical guidance kung kinakailangan. Iyon ang karunungan. Kung iginagalang mo ang iyong kalusugan at palaging nagdo-double check bago magbago ng kahit ano, maglagay ng laya sa comments. At bigyan mo ng thumbs up ang video kung pinahahalagahan mo ang tapat na impormasyon na tulad nito. Mag-subscribe ka rin sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Hindi kami nagpo-promote ng trends dito. Ginagabayan ka namin ng ligtas sa totoong health decisions. Dahil ang katotohanan ay, ang katawan mo sa edad na 70 ay hindi mahina pero mas sensitibo ito sa pagbabago. At ang sensitibidad na yon ay nararapat sa respeto, hindi eksperimento. Ngayon sa susunod na kabanata, lalalim tayo sa isang emosyonal na bagay, isang bagay na tahimik na nararamdaman ng maraming nakatatanda, ngunit bihirang pag-usapan, kung paano dahan-dahang naapektuhan ng poor sleep ang iyong isip, mood, at pakiramdam ng kapayapaan sa buhay. Ngayon kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na mas malalim kaysa tulog. Dahil sa yugtong ito ng buhay, ang tulog ay hindi na lang tungkol sa pagpikit ng mata sa gabi. Nakakabit na ito sa kung paano mo nararamdaman ang iyong buhay, ang iyong enerhiya, ang iyong mga alaala, maging ang iyong kapayapaan ng isip. At kapag ang tulog ay matagal ng putol-putol, hindi lang nito naapektuhan ang katawan. Naapektuhan din nito ang iyong emosyon. Maraming nakatatanda ang hindi sinasabi ng malakas, pero ramdam nila ito. Nagigising kang pagod at naapektuhan nito ang iyong mood sa buong araw. Mas nawawalan ka ng pasensya sa maliliit na bagay. Unti-unti kang nawawalan ng interes sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan. Mas mabigat ang pakiramdam ng iyong isip kahit walang masamang nangyari. At dahan-dahan nagiging mas nakakapagod ang buhay kaysa dapat. Ito ang ginagawa ng mahinang tulog sa paglipas ng panahon. Hindi lang nito ninanakaw ang pahinga. Dahan-dahan itong inuubos ang kasiyahan. Matagal nang napansin ng mga sleep scientists at mental health researchers ang malakas na koneksyon ng kalidad ng tulog at emosyonal na kalusugan. Kapag nabawasan ang deep sleep, mas nahihirapan ang utak mag-regulate ng emosyon, mag-process ng stress, at mag-restore ng mental clarity. Kaya kahit maliliit na abala sa tulog ay parang malaki na ang epekto pagkatapos ng 70. Hindi dahil mahina ka kundi dahil mas sensitibo na ang iyong sistema ngayon. At gusto kong marinig mo talaga ito. Hindi ka basta matanda lang. Isa kang tao na dinala ang dekada ng buhay, responsibilidad, pagmamahal, stress, at karanasan. Ang iyong tulog ay hindi sira dahil nagkakamali ka. Ito ay naabala dahil humihingi ang iyong katawan ng mas maayos na suporta. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na emotionally drained pagkatapos ng mahinang tulog,
ay type ang I feel icky sa comments ngayon din. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Magkonekta tayo bilang komunidad. Dahil maraming nakatatanda ang tahimik na dumadaan dito, iniisip na sila lang ang nakakaranas nito. Pero hindi ka nag-iisa. Ngayon makinig ng mabuti. Kapag bumuti ang tulog, may nagbabago na higit pa sa pisikal. Mas magaan ang umaga. Mas malinaw ang isip. Unti-unting bumabalik ang pasensya. Maging ang maliliit na kasiyahan ay mas napapansin muli. Parang unti-unting na-reset ang iyong inner world. Kaya napakahalaga ng paksang ito. Dahil hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa bawang. Nagsasalita tayo tungkol sa pagbabalik ng kapayapaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung naniniwala kang ang tulog ay may epekto sa mood at emotional well-being, maglagay ng like sa comments. At bigyan mo ng thumbs up ang video kung ramdam mo ang mensaheng ito. Mag-subscribe ka rin sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Dito, hindi lang numero ang pinag-uusapan natin kung paano talaga mabuhay sa loob ng iyong katawan araw-araw. Ngayon sandali kang mag-isip ng tapat. Kailan ang huling beses na nagising ka na tunay na refreshed, hindi lang pisikal na gising, kundi mental na malinaw? Kung matagal na, hindi ka nag-iisa sa karanasang iyon. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng huling kabanata. Dahil lahat ng napag-usapan natin ay humahantong sa isang huling insight, isang simpleng bagay, pero madalas hindi pinapansin, na maaaring magtakda kung gagana ba talaga ang iyong sleep routine o hindi. Ngayon dumating tayo sa huling at pinakamahalagang bahagi ng lahat ng napag-usapan natin. Dahil kung ito ay mamimiss mo, maaaring maramdaman mong hindi gumagana ang lahat kahit ang totoo ay hindi palang nabibigyan ng sapat na oras ang iyong katawan para mag-adjust. Makinig ng mabuti. Ito ang bahagi na kadalasang minamaliit ng maraming nakatatanda. Hindi ito tungkol sa lakas. Hindi ito tungkol sa dosage. Hindi rin ito tungkol sa bawang lamang. Ito ay tungkol sa consistency. Ang iyong katawan pagkatapos ng 70 ay hindi nagbabago overnight. Hindi ito tumutugon tulad noong ikaw ay 30 o 40. Ang paggaling, pagbabalanse, at pag-adjust na yon ay mabagal, tahimik at unti-unti. Ibig sabihin, isang gabi ng bawang ay hindi magbabago ng tulog mo. 2 gabi ay hindi pa rin magre-reset ng sistema. Kahit 1 linggo, maaaring parang wala pang nangyayari. At dito madalas sumusuko ang tao ng maaga. Pero ang iyong katawan ay laging nakikinig. Bawat paulit-ulit na habit ay nagsisend ng signal. Kapag tuloy-tuloy mong sinusuportahan ang iyong sistema, kahit sa maliliit na paraan, nagsisimulang mag-adjust ang katawan. Nagbabago ang blood flow patterns. Humihina ang nervous system tension. Nagiging mas kalmado ang night responses sa paglipas ng panahon. Ganito nagyayari ang tunay na pagbabago sa yugtong ito ng buhay. Mabagal pero totoo. Matagal nang binibigyang diin ng mga researcher sa nutrition at sleep behavior na ang natural interventions ay kadalasang nangangailangan ng tuloy-tuloy na paggamit sa loob ng ilang linggo, hindi araw lamang, bago makita ang malinaw na resulta. Kaya kung susubukan mo ang garlic routine na ito, huwag mo itong husgahan agad. Bigyan mo ito ng oras. 14 na araw. 21 araw hanggang 30 araw ng consistency ay maaaring magpakita ng pagbabagong hindi mo inaasahan. Ngayon makinig ng mabuti sa isang napakahalagang bagay. Huwag lang tumingin sa haba ng tulog. Tumingin sa kalidad ng tulog. Tanungin mo ang sarili mo. Mas kaunti ba akong nagigising sa gabi? Mas madali ba akong makabalik sa tulog? Mas relax ba ang katawan ko sa umaga? Mas magaan ba ang isip ko paggising ko? Ito ang totoong senyales ng progreso. Hindi lang oras sa orasan. Kung handa kang mag-commit na subukan ito ng tuloy-tuloy, ay type ang I commit sa comments ngayon din. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Tingnan natin kung sino ang talagang handa kumilos. Dahil ang commitment ang nagpapalit ng impormasyon tungo sa resulta. Ngayon gusto kong sabihin ito sa iyo ng personal. Sa edad na lampas 70, ang katawan mo ay hindi humihingi ng parusa. Humihingi ito ng suporta. Banayad, tuloy-tuloy at matyagang suporta. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka huli.
Hindi ka sira. Nasa yugto ka lang ng buhay kung saan ang karunungan ay mas mahalaga kaysa bilis. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito para mas maintindihan ang iyong katawan, bigyan mo ng thumbs up ang video. Ngayon din nakakatulong ito para maabot ang mas maraming nakatatanda na nangangailangan ng ganitong gabay. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay may isang layunin, magdala ng linaw, kapayapaan, at praktikal na karunungan sa iyong golden years. Ngayon ito ang huling katotohanan. Ang iyong tulog ay hindi lang isang bagay na nangyayari sa iyo. Ito ay isang bagay na maaari mong dahan-dahang maimpluwensyahan araw-araw, habit sa habit, choice sa choice. At ngayong gabi o bukas maaaring ito na ang simula ng pagbabagong iyon.